Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Friday, November 3, 2023. So medyo nambuhos pa rin yung market natin. At gain naman tayo for today, di ba? So gain naman yung market natin sa pre-close. Pula kasi nakita ko dito. So nag-gain tayo ng 0.26%. Pero nung umaga, nung opening natin, nag-post pa nga ako sa Facebook kasi umabot tayo ng 1.5, 1.7%. So medyo malakas yung galaw natin kanina umaga. Pero unfortunately, wala pa rin kasi yung inantay natin na foreigners sa market. So laglag ulit tayo ng 6,000, nag-close yung index 5,989.27. Tapos yun nga, labasan pa rin sila. Negative 506.65 million. So hindi pa tapos na umalis yung mga foreigners natin. So habang ng bakasyon natin, no? So anyway, siguro next week natin makikita yan kasi bakasyon ulit bukas, Saturday, Sunday. So kaya siguro hindi pa natin makita na magbalikan yung foreigners dito sa market po natin. So nauntog yung index natin dito sa MA9. So karamihan, nag-pullback din yung mga gains na nakita natin sa market. Pero kanina wala talagang volume, di ba? So kaya siguro madaling itulak yung ating indices. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. Overall yung trending stocks parang mahina yung galaw. Si Red Seal lang yata yung malakas yung sipa natin. So anyway, tignan na lang po natin ano yung nangyari dito sa mga stocks na nag-trending for today's trading natin. So APX, so gaya sabi natin last time, ang news sa kanya is yung global products pa rin natin ng metals, di ba? Mataas yung mga gold prices natin. So nag-up siya ng 0.39%. Hindi naman ganun kalaki yung ginalaw ni APX for today. Tsaka yung iba dito, hindi rin ganun eh. So FCG, eto medyo nag-drop rin, negative 1.56%. So wala pa rin tutulak kay FCG natin. Tapos ba't sabay si DMC at saka SEC. Lumabas ulit dito. So DMC 0.11%, net foreign sell tayo ng 4.99 million. Tapos si ASEN, ito medyo maganda yung galaw. Si ASEN 1.51%. 1% lang, pero yung trend niya kasi, so nagtatry na mag-ground ng higher high itong si ASEN natin. Ba't kaya hindi trending si Red Sea? Yun yung inaantay ko mag-trending dito sa Lisana pero wala. So anyway, dito, isa sa mga trending stocks ulit natin, nag-up siya ng 2.12%. So medyo nakabawi siya ng konti. Tapos si SEC natin, 0% naman siya. So marami siguro nakabantay dito sa dalawa, DMC. DMC at saka SEC natin. Si SEC 0%. So net foreign selling din siya ng negative 7.6%. So lumalabas parang uneventful yung yung Friday natin after ng very long break po ng ating market naman kasi nauntog nga yung galawan po natin. Okay? So yun lang po yung overall picture ng market. Disclaimer pa rin, as usual, yung ating review is for education purposes. So kung gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks, meron pong risk na involved dito sa market natin. So due diligence na lang po kung ano yung stocks yung binibili mo naman. And then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang dito para updated ka lagi sa trending stocks review or kung ano man na-update natin dito sa market. So yung huli nating discussions dito, di ba, yung nilagay natin dito is yung ating basic lang naman sa sa shorting. So yun nga, ang nabasa ko dun sa disclosure sa PSE Edge, yung mga pinasa na mga kasama natin is blue chips ang kasama sa shorting, dividend stocks, at saka meron pang isa, nakalimutan ko yung isa. Pero hindi lahat ng stocks po is pwedeng magkaroon ng shorting. Ngayon, kung kailan na mag-uumpisa to sa mga brokers natin, antayin natin kasi kahit kay COL Financial, wala naman tayo nakita na news sa kanya kung kailan niya implement yon. Although sabi natin November 6, di ba? To Trade Asia, wala din. Wala pang advice. So mukhang wait and see tayo kung anong mangyari sa mga brokers natin pagdating ng November 6. Okay? So follow mo ako dito para updated ka sa mga ganyang balita. So dito sa mga trending stocks review or kung anong meron sa shorting, company reviews natin, yung mga sample trades, basic indicators, risk management natin, at saka yung mga basic studies sa PSE market. Then follow mo na lang ako sa ibang social media, dito sa isa pang YouTube channel natin, Palabi Trader Crypto to, para sa mga play to earn games naman natin. So wala pa tayong masyadong update dyan.
Tapos sa ibang social media, dito sa Facebook account para updated ka. So tuwang-tuwa pa naman ako kanina umaga. Jumpstart sa PSE pero yun nga, akala ko yun na yun pero hindi pa. Tapos sa Facebook page natin, follow mo din ako dito para updated ka dito sa mga uh, pinupost natin. Bodega Peak para sa mga local market news, US market at saka dito sa cryptos, money earners syempre para sa mga side hustles natin. Ayan. So nag-iisip tayo ng ibang side hustles. Tapos yung ating Twitter account. So tingnan, wala pa yung ano pinakasama rin ng saglit. Baka meron na dito lumabas na siya. So minsan kasi medyo delay. Ayan. So dito na yung summary ni Philippine Stock Exchange natin. So silipin natin siya. Okay. So based dito sa galaw natin for today, not so good pa rin talaga. 506.65 and then million yung net foreign sale tapos below 6K pa rin naman tayo. Pero kanina, di ba, pumitik tayo. Sumabot tayo ulit ng 6K. Yung closing nga lang, 5,989.27. So halos verde naman lahat. Services pala pinakamataas dito. Tapos finance yung pinakamataas kanina. Ang lalakas ng sipa ni na BPI, BTO, yung mga nakita natin. Mabuti yata sila ng mga 2%, 3% kanina umaga. Binawi din po ng market po natin. Okay, so hindi pa stable si PSE. Okay, what are your thoughts on this? Sabi ni Investa. Ito yung mga binenta ng foreigners natin, yung mga banks, BDO, BPI, China Bank, Metro Bank, Security Bank, FGen, DNL, EMI, FB, SSP, AC Costco, Ali, Philrich, Globe at saka si Converge. Ito mga binili nila. So kaya siguro marangkada si ASEN. East West, CNPF, AAB, A-Reach, Tel dito. ICT at saka si MAC. Tapos yung mga posts natin sa mga stocks. UBP, Union Bank, third quarters, miss estimates, mahina. ASEN, meron siyang cash dividend pero sa ano to, sa preferred shares. Kala ko sa common shares kanina to. Ito siguro, good news, Bitcoin. Ayan, umakyat siya. Pataas si Bitcoin 35,900 to reach best level since May 2022. Maganda na ulit mag-trade dito. MER, S&P Global Rating has affirmed BBB minus. Mga credit rating yan. AAB has reported mahina din, minus 21% year over year. GDP outlook, Maybank expects Philippine economy won't achieve the 6 to 7% growth target this year, projecting 5.2% GDP expansion. So medyo mahina. Ano ba to? Yung mga sports bet natin is reportedly looking for a new owner of spin.ph pa. Mukhang may bibenta. Tapos Fed holds interest rates steady at 5.25% to 5.5%. So ito yata yung magkakaroon ng decision or meron na ba? 5.25%. So taas din interest nila, di ba? So sa atin is more than 6%. So ito yung bagong news ng Philippine Stock Exchange natin with regards po dun sa short selling. So meron siya dito. So may link. Click mo na lang para updated ka. And then to know more about short selling in the Philippine Stock Exchange. Ito pala. PSEI. Ito po yung magkakaroon ng mga shorting. Pwedeng i-short. PSEI. So yung mga blue chips. PSE Mid-Cap Index. Marami din pala. And then dividend yield stocks as well as exchange ETF to are deemed eligible securities. The exchange may review and amend the criteria for eligible securities from time to time. Okay? So anyway, tingnan natin. Mukhang magulo to pagdating ng November 6. Ayan, excited ka na ba sa 13-month pay mo? Sabi ni Philstar natin, saan mo daw gagamitin? I-invest mo or ibili mo na lang ng pagkain during this Christmas season po natin. Ayan. So dami, di ba? Sa Pilipinas. Dito sa depende siguro sa bansa pero dito sa Malaysia walang 13-month pay. So the Philippine economy is unlikely to reach the government's 6 to 7% target. So medyo mahina kasi. Ito yung mga winners natin kanina pero nung umaga. So sina A-Reach, Bloom, SMPH, CPG, RLC, so medyo nagpitikan. Pero bumaba din yung iba. Yung mga banks, kanina si BDO, nag-up siya ng 3.5, BPI 2.9, Union Bank 1.5. So kinain din niya yung kanyang mga gains. Ito, good news sa holders. Double Dragon, meron siyang property, 6,000 square meters.
for its Hotel 101 Madrid project. Okay, tapos ito kanina, maraming tuwa-tuwa kasi umabot tayo ng bumalik tayo sa 6K dito sa PSE. Pero kinain din ng market. MSCI and FTSE rebalancing. So andito po yung mga schedule. Tapos okay, Double Dragon, okay na yan. Metrobank report is highest 9-month net income, positive 36%. Si Mer, nag-drop to si Mer, no? 6 bidders for 1,800 megawatt power supply. Aslag, ano ba to? Okay, so may dividends. Kaya ba pumipitik si Aslag natin? SCC, ano ba sabi niya? Net income is down 37%. So bad pala. Tapos yung iba, meron pa ba tayong significant na news? JT Cap completes redemption of 2016 Series A preferred shares. All 8C. Ito, medyo mababa talaga pala yung lumabas na earnings ni All 8C po. Minus 90% yata yung yung earnings na ito. So double check niyo lang. Tapos yung mga galawan ng huling tradings. Yung US market, malakas yung galawan nila from the last 2 days. Pero ngayon parang pullback dun sa pinapakita ng kanilang index. So ito yung risk na short selling. Ayan, so check niyo po. Unlimited losses, margin dangers, tapos yung short. Ito ang pinakamahirap, yung short squeeze. Kasi biglang pipitik yan. So, yun. All HC, ito, Q3 profit down ng 93%. Ayan. So, medyo bad sa earnings ni All HC natin. So, the rest, yung mga pinost na lang po natin from the last na discussions natin dito sa market. Okay? And as usual guys, doon sa mga gusto sumali sa trading group natin, in preparation sa pagbubukas ulit na regular na market natin by next week, pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel natin. So, nagagay tayo makasama natin na traders and investors dito sa PSE market. Okay? So, double check mo na lang. So, nakipag-usap ako kanina doon sa kakilala natin sa to Trade Asia kung kailan sila mag-implement ng shorting dito sa platform natin sa To Trade Asia Prime. So, ayan. So, unfortunately, di ba, November 6 ang sabi ng PSE na pwede nang mag-short sa market. Sa To Trade Asia Prime, ewan ko sa Cola, wala din tayo nakitang news sa kanya. Wala pa daw dito sa To Trade Asia. So, baka hindi pa natin masyadong yan. So, okay lang din para ma-observe natin kung ano yung galaw ng market. Siguro yung mga big boys lang muna yung magkakaroon ng chance sa shorting by November 6. O, ayaw ko sa broker nyo, kung meron na po dyan sa iba, sino pa ba yung broker, sina MyTrade, sina Metrobank, meron pa Metrobank na trade, BPI trade. Ayan, so anyway, balitaan nyo lang po ako. Ilagay nyo dyan sa comment section kung magkakaroon nga siya. So baka magulat tayo November 6. Wala din naman palang shorting dito sa mga brokers natin. Okay? So ito yung galaw natin kanina umaga. So pinitik ka agad siya. Umaga pa lang. No? Hindi ka makapag-decide kasi nga nag-up ka agad siya ng 1.5. 1.5 yata to. Tapos yung pinakamataas natin dito sa 6,084 ng index natin, mabot tayo ng 1.7, alam ko 1.7% eh. Pero unti-unti din siya kinain kasi nga yung foreigners natin wala. Ayan, 506.6 million net foreign sale. Pero karamihan nito is buo siya pagdating po ng closing. Ito yung pre-close natin, yung biglang gap down ng market. So, tinaman tayo dito kay JT Cap, 3.83%. Si Monday ng pullback, 3.66%. At saka si GGS, negative 2.18%. So, medyo magandang galaw ni Wilcon, 3.03%. TEL, 2.4%. CNPF, 2.3%. And Jollibee, 1.95%. Kanina yung mga nanguna dito, sina Bloom, Converge, URC, din, naglaro yung yung price action natin kasi ngayon nga wala tayong tagatulak. Okay, so nag-close naman tayo is Verde 0.26%. Kaya lang pangit yung chart kasi namula na untog sa MA9. So below 6K 5,989.27. 61% foreign, 39% local participation. So dito sa pinaka-winners natin, ang pinaka-notable dito si Red Sea. Umataw na naman siya. 8.31%. So mukhang kokonti nga yata yung shares niya. Kasi ang traded value natin, 2.9 million lang. Kayang-kaya siyang itulak ng 8%. Ba? Kokonti lang yata may hawak ng shares ni Red Sea natin. Aslag, saka si Apollo, more than 6%. PBGI, 6.47. SSP, 5.7. Green. Meron naman, may mga malakas din, 5.17 yung mga bounce
Si Tech 3.37. Mataas din pala. Tapos sa losers natin is PHA minus 4.7, Balay minus 4.6, JT Cap 3.8, Alter minus 3.5, Security Bank minus 2.6, nandito si All HC minus 2.37, FCG minus 1.56%. So marami din, medyo malalaki din yung drop. So average siguro mga 3 to 4% yung pinaka-average na loss. Losers dito sa market natin. Okay, so punta tayo dito sa chart natin. Okay, so tingnan natin yung galawan. So medyo ontog pa rin si PSE index natin at ayaw niya talagang umakyat pa. Nagulat lang siguro siya gumising kanina umaga kasi after ng prolonged holidays dito sa PSE, biglang nagsipasukan yung traders na so biglang pumitik siya. So anyway, naudlot kasi wala nga tayong traders masyado galing sa foreign market natin. So yung trend ng chart natin, yung drawing ko, is yan pa rin naman yung galawan natin. Downtrend pa rin naman siya. So meron tayong konting bounce dito sa last Tuesday na trading natin sa kanya. Pero hindi pa tayo masyadong convincing dito sa Dow G na to. Baka meron pa siyang double checking na Dow G ulit bago siya mag-recover. Kasi nga, yun, wala tayong foreign market. So hindi natin makita. So lalagyan ko na lang support 5.9. So may tendency pa rin kasi tayo na mag-check dyan sa previous na low area natin. Okay? So anyway, may konting good sign naman kasi umakyat tayo 0.2. May konting reversal ng direction yung RSI pero hindi pa yan convincing na reversal ng market natin. So downtrend pa rin yung itsura ng MACD formation. So wala tayong magagawa kundi antayin natin yung epekto ng shorting, dadami nga talaga ba yung pinaka-liquidity dito sa market natin. Kaya lang parang hindi tayo makakasabay sa November 6. Ewan ko so i-comment nyo diyan sa comment section ng ating video. Okay? So tingin tayo dito sa global market. Mukhang pababa dito sa global market natin. S&P futures negative 0.2%, Dow futures negative 0.04, and then Nasdaq is negative 0.4%. So mukhang may pullback siya kasi from the last 2 days naman, medyo malakas yung bounce dito sa US market natin. So ayan, kagabi, medyo more than 1.7% yung kanilang galawan. So anyway, okay pa rin naman kahit dito sa bandang European markets, ayan, 0.2 yung average nila. At saka berding-berde pala dito. Sa Asian markets, ayan, may sinabayan pala tayo kanina umaga. Ayan, no? Berde lahat, Berde din naman tayo, kaya lang 0.2% at tipid na tipid pa yung galaw ng market. Pero good sign na to na merong short-term na bounce sa global markets natin. Okay? Tapos si crypto, ano na kaya ngayon si crypto natin? Tama ba yung nabasa ko na nag-35.9 siya? Parang hindi naman gumalaw. Ayan, 34.2 dito sa Yahoo Finance natin. So anyway, pullback siya, Okay, so parang mali yata tayo dun sa nabasa natin na post. So anyway, Bitcoin is 34.2, Ethereum 1.7, and then si BNB is 228. So nagkakaroon ng medyo malakas na pullback ngayon dito sa crypto. Ayan, puro pula yung chart na nakikita naman natin. Okay, so refresh ulit natin to para hindi siya mag-close. And then pag-usapan natin yung trend stocks. Unahin natin si APX. So yun pa rin naman siguro yung pinaka-catalyst natin sa kanya. Kaya gumanda pala yung chart niya. Nag-try pala siya mag-breakout dito sa MA9. Kaya siguro pinag-uusapan siya. So anyway, remains to be seen kung pero higher low pa rin naman si APX natin. Malay mo, lumalaban siya So ito yung channel natin sa kanya as of this time. Okay? So meron naman. Medyo buhay naman ng konti yung RSI. Yung volume lang medyo kulang si APX natin. Pero maganda yung chart niya. Kahit papaano hindi siya bumagsak kasi lakas ng ibang mga stocks natin. Okay, so nag-up siya ng 0.39% for today's trading natin. Wala masyadong foreigners, 71K lang. Philstock, MDR, buyer, and then FMS call yung ating pinaka-main seller. Wala tayong masyadong balita dito sa mga individual stocks natin. Next, si FCG. So babasahin na lang natin yung price action. So mahina pa rin si FCG. So remains to be seen kung magre-retest tayo sa 0.6 level natin sa kanya. So wala din momentum. Wala yatang gusto mag-trade sa
PSE market. So mukhang hindi pa time. Nauntog din siya sa MA9 tapos yung RSI ayaw gumalaw. Yung ating MACD, nagtatry naman na mag-recover yung MACD formation pero hindi pa malinaw yung reversal. Wala pa tayong makita para kay FCG. So based sa price action, bumagsak nga ito ng negative 1.56%. 64K net foreign buy, malit lang. Call FMS ang buyer and field stock Abacus yung ating pinaka-main seller. Next, BMC, yung mga dividend stocks natin. Ito, pwedeng short daw kasi mga dividend stocks. So DMC, wala din. Tulog din si DMC natin. Wala tayong mabasa. Papunta na siya dito sa So malapit na. Konting pitik na lang sa baba. Pupunta na dito sa oversold. Mukhang bearish yung yung pinaka-trend niya. So baka mag-oversold na nga to. And then yung MACD formation is wala ding masyadong direction. Ayan, so tulog yung mga alaga natin as of this time. So tignan natin yung price action. Net foreign sell din kasi. Market siya 0.11 lang percent. Pero net foreign selling siya ng 4.98 million. Papakall ang buyer and then may bank nandarin yung ating pinaka-main seller. Next, ASN. Ito, medyo maganda yung trend ni ASN natin. Ayan, nagtatry na mag-breakout yung unang breakout. Good sign to para kay ASN natin. Okay, so meron siyang trend na sinusundan dito. Pwede nating ilagay ito as a guide kung tutuloy yung nakita natin na gap up, maliit na gap up. 5.57 yung kailangan nating basagin para medyo pumesto tayo dito sa 5.7. So meron naman siyang trend. Maganda yung pinapakita na price action ni ASN as of this time. Yung catalyst lang natin sa kanya, meron siyang dividends pero para doon sa preferred shares naman yung sinabi niya kanina. So anyway, okay naman yung kanya MACD at saka yung ating RSI. So may pattern siya na medyo maganda yung galaw natin. Tignan natin yung kanyang price action. Meron ba foreigners to? Meron 13 ba? Medyo malaki to. 13.02 million net foreign buy ba? Okay to 1.51%. Hopefully, yan yun. CLSA Regis ang buyer, CLSA Maybank yung ating pinaka-main seller. So parang ito lang yung isa sa mga nakita ko na merong net foreign buy for today. So mga kadito natics, nag-bounce na rin siya. Okay, so lumalaban si dito natin. Tingnan muna natin yung price action ni dito. 2.12%, so nag-bounce 500K net foreign buy, may konting tulak. FMS call ang buyer, tapos si call Maybank yung ating seller. Okay? So lumaban siya. Kala ko medyo bibigyan na yung price natin sa kay dito. So may good para sa kanya. Hopefully hindi siya mauntog dito sa RSI 50 kasi medyo mahina. And then bearish yung yung itsura ng MACD formation. Hindi muna tayo titingin dito sa taas kasi wala namang catalyst plus nagko-correct yung pinaka-price action natin kay dito. So hopefully bottom yan for bounce sa reversal ni dito natin. Pero wala siyang Okay, malit lang yung net foreign buy na nakita natin sa kanya. So anyway, support muna natin. So pag-usapan natin, pag-isipan natin maigi yung kung totoong support yung nakikita natin ng bounce. And then lastly, itong si SEC. Lumaban siya ng konti pero oversold pa rin yung ating price. Bearish pa din si SEC plus, di ba? Sinundan na dividend. Yung drop niya, dividends plus yung earnings, minus 37%. So medyo bad sa earnings SEC natin. So 0% for today. Hindi ko lang ba't nag-trending siya kasabay ni DMC. Mukhang marami nakabantay kasi November 8, di ba, yung payment date. Okay, so 7.6 million in foreign sell. Call Salisbury and buyer and then FMS. Ayun, JP Morgan yung pinaka-seller natin. So based sa price action niya, hopefully hindi na siya mag-fill the gap dito sa bandang baba. Current support is 29, no? Pwede rin, psychological support, 29. Etong SEC in the short term, baka wala pa. Kasi after pa no November 8, siguro natin makita kung magbabounce na si SEC kasi magbabayad na siya . So mababayaran na yung mga may-ari ng dividends naman sa kanya. Kailangan lugi kasi bumagsak siya ng mas malalim doon sa binigay na dividends. Unless maantay mo ulit, kagaya nangyari dito sa dalawang gaps, di ba? Namigay naman siya ng dividends last time and then umakyat yung
umakyat pa rin, reverse pa rin yung direction natin sa kanya. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. So after ng 1 day na trading natin, pahinga ulit dito sa PSE market. Siguro naman by next week, meron na tayong makita na net foreign buy kasi yung global market natin is nagtatry na mag-recover from the recent sell-off dahil nga sa worries sa ongoing na gera doon sa bandang Middle East naman natin. Okay? So yun lang muna yung ating review. Enjoy the weekends. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabok Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Tapos sa Crypto Ko To, follow mo na lang ako. Facebook account, Facebook page, Bodega Big, Money Earners, Twitter, and then sa mga gusto sumali sa trading group natin, sali lang po kayo dito sa Palabok Trader na Patreon channel naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po ulit.